Pag may problema ba kayo, nakakatulog kayo? Nakakatulog ba kayo pag may problema kayo? Ay nako, itulog ninyo. Kasi tingnan nyo, kung hindi kayo matutulog, makakapag-isip ba kayo ng maayos? Pag ba hindi kayo natulog, masosolusyonan ang problema ninyo? Eh hindi naman pala. Eh ba't ayaw nyong matulog? Alam nyo kung bakit? Kasi isip tayo ng isip ng solusyon, hindi natin kinukonsulta ang Panginoon. At hindi natin isinasaalang-alang kung ano ang kanyang kalooban sa mga nangyayari sa buhay natin. Sumainyo ang Panginoon. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Mateo. Ganito ang pagkapanganak kay Jesucristo. Si Maria na kanyang ina at si Jose ay nakatakda ng pakasal. Ngunit bago sila nakasal, si Maria ay natagpo ang nagdadalang tao. Ito'y sa pamamagitan ng Espiritu Santo. Isang taong matuwid itong si Jose na kanyang magiging asawa, ngunit ayaw niyang mapahiya si Maria. Kaya ipinasya niyang hiwalayan ito ng lihim. Samantalang iniisip ni Jose ito, napakita sa kanya sa panaginip ang isang anghel ng Panginoon. Sabi nito sa kanya, Jose, anak ni David, huwag kang matakot na tuluyang pakasalan si Maria, sapagkat siya'y naglihi sa pamamagitan ng Espiritu Santo. Manganganak siya ng isang lalaki at ito'y pangangalanan mong Jesus, sapagkat siya ang magliligtas sa kanyang bayan sa kanilang mga kasalanan. Nangyari ang lahat ng ito upang matupad ang sinabi ng Panginoon sa pamamagitan ng propeta. Maglilihi ang isang dalaga at manganganak ng isang lalaki at tatawagin itong Emmanuel. Ang kahulugay, kasama natin ang Diyos. Nang magising si Jose, sinunod niya ang utos ng anghel ng Panginoon. Pinakasalan niya si Maria. Ang mabuting balita ng Panginoon. Magandang umaga po sa inyong lahat. Kapag naririnig ko ang ebanghelyong ito at naaalala ko si San Jose, naalala ko din po yung isang kwento sa ebanghelyo, kung natatandaan nyo din, yung pagkakataon na kasama ni Jesus yung kanyang mga alagad at nasa gitna po sila ng dagat. Tapos umulan, bumagyo at umalon ng malakas. Malakas din ang hangin, kaya takot na takot ang kanyang mga alagad. Sabi ng kanyang mga alagad, Panginoon, hindi po ba kayo nababahala? Lulubog na tayo. At ano ang ginagawa ni Jesus ng mga oras na yon? Ano ginagawa ni Jesus noon? Natutulog. Tingnan nyo nga yung katabi nyo, baka yun na rin ang ginagawa. Ha? Oo. Natutulog ang ating Panginoon. At naisip ko, nung minsan pinagninilayan ko yung eksenang yon, may pinagmanahan nitong si Jesus. Sino? Si San Jose. Biruin ninyo, napakalaki ng problema ang kanyang kinakaharap. Natagpuan niyang nagdadalang tao, yung kanyang asawa, na hindi siya ang ama. Malaking problema, hindi. Malaking problema. At dahil doon, naisip niya na hiwalayan ito ng lihim. Mapakasakit kay San Jose na mangyari yon dahil mahal niya ang mahal na birhen. Pero kailangan niyang gawin para wag mapahiya ang mahal na birhen at para hindi siya maparusahan, para hindi maparusahan ng mahal na birhen ng kamatayan. Kung nagsisimbang gabi kayo, noong December 18, pinaliwanag ko kung bakit ginawa ni Jose yung desisyon na iyon. Pero kahit mabigat yung dinadala ni Jose, kahit meron siyang problema, kahit binabagyo at tila nasa unos din siya ng kanyang buhay sa pagkakataong iyon, nagawa po niyang matulog ng mahimbing. At ano ang patunay na nakatulog siya ng mahimbing? Na naginip siya. At doon sa panaginip niya, ipinaliwanag ng anghel ang plano ng Diyos para sa kanya at para sa kanyang mag-ina, si Maria at si Jesus. Kayo ang tatanungin ko, pag may problema ba kayo, nakakatulog kayo? Nakakatulog ba kayo pag may problema kayo?
Ay nako, itulog ninyo. Kasi tingnan nyo, kung hindi kayo matutulog, makakapag-isip ba kayo ng maayos? Pag ba hindi kayo natulog, masosolusyonan ang problema ninyo? Hindi naman pala. Ba't ayaw nyong matulog? Alam nyo kung bakit? Kasi isip tayo ng isip ng solusyon, hindi natin kinukonsulta ang Panginoon. At hindi natin isinasaalang-alang kung ano ang kanyang kalooban sa mga nangyayari sa buhay natin. Alam niyo, sabi ni Monsignor Rolly sa kanyang sermon sa Manila Cathedral nung isang araw, pag tayo nagdadasal, minsan mali tayo ng tanong sa Diyos eh. Ang tinatanong natin sa Diyos, bakit ito nangyari? Hindi yung ano ang kalooban mo sa nangyayaring ito. Ano ang mensahe mo sa akin? Yun ang mahalaga dahil sa lahat ng nangyayari sa buhay natin, may gustong iparating ang Diyos sa atin. At para tayo'y maging panatag sa kabila ng lahat ng mga nangyayari sa buhay natin, ano ang kailangan natin? Malalim na pagtitiwala sa Diyos. Ano ang kailangan? Kasi pag ipinagkatiwala mo sa Diyos ang sarili mo, kahit may pinagdadaanan ka, at kahit meron kang desisyon na gagawin, kapag ito'y nilagay mo sa kamay ng Panginoon, kapag inilagay mo ang sarili mo sa kamay ng Panginoon, hindi na para problemahin mo yung problema. Dahil naniniwala ka na ang Diyos, tinutulungan ka at ginagabayan ka sa lahat ng pagkakataon sa iyong buhay. Ano ang sabi sa atin sa unang pagbasa? Ano daw ang pangalan ng isisilang na tagapagligtas? Emmanuel. Ano ang ibig sabihin? Kasama natin ang Diyos. Yun ang sabi sa Ebanghelyo natin ngayon. At hindi pa ba sapat sa iyo na maging malinaw sa sarili mo na kasama mo ang Diyos? At saan ka man mapunta, kahit naman magkamali ka sa desisyon mo, tutulungan kanyang makabangon at tutulungan kanyang matuto sa iyong mga pagkakamali. Kaya nga sabi ni Santa Teresa ng Avila, ang magandang tulog ay tanda ng mabuting buhay panalangin. Sleep is an indication of a good spiritual or prayer life. Kasi kapag ka nagdadasal ka, kahit may problema ka, ang ending ng dasal mo, ito po ang nangyayari sa akin, ito po ang gusto kong mangyari, pero ang lahat ng ito, inilalagay ko sa kamay mo, bahala na po kayo sa akin. Minsan kasi, sinasabi lang natin na isinusuko natin sa Diyos ang lahat, pero ang ending, ang problema, ayaw mong bitiwan. Mga bagay na wala ka namang magagawa, pilit mong ginagawa ng paraan. Manong ipagkatiwala mo sa Diyos kung wala ka nang magagawa? Paano mo masasabing siya ang bahala kung ayaw mo pa ring bitawan yan sa iyong mga kamay? Paano niya kukunin kung ayaw mong bitawan sa Kanya? Kaya nakakatulog ng mahimbing si Jesus sa gitna ng unos at ang kanyang amang si San Jose sa gitna ng maraming problema dahil mayroon silang ganap na pagtitiwala sa Diyos. Hindi nila inaangkin ang problema. Ang mga problemang wala na silang magagawa o nahihirapan silang ihanap ng solusyon, inilalagay nila sa kamay ng Panginoon. Sa paniniwala na sa mga susunod na araw, ituturo ng Diyos sa kanila ang tamang landas. Huwag tayong matakot na magdesisyon at ilagay ang ating desisyon sa kamay ng Panginoon. Ito yung tinatawag na discernment. Sabihin niya po ninyo, discernment. Ano ang ibig sabihin ng discernment? Ito yung pinagdadasalan natin yung ating mga desisyon. Pero minsan mali tayo ng pagkaunawa dito. Kala natin, yung discernment, kapag kinukonsulta mo ang Diyos, ikaw ang nagbibigay ng mga kondisyon sa Kanya. Halimbawa, Lord, kung sino yung magbibigay sa akin ng red roses, siya na yung gusto kong mapangasawa. Ibig sabihin, siya na talaga yung mapapangasawa. Siya na talaga yung para sa akin. Yung magbibigay sa akin ng red roses. Paano? Kung meron ka ng matagal na boyfriend, kilala na ng lahat ng pamilya mo, mapagkakatiwalaan, alam mong tapat, kilala mo na inside and out.
Tapos binigyan ka ng white roses. Itatapon mo na lang ba lahat ng pinagsamahan ninyo? Itatapon mo na lang ba lahat ng mga napatunayan sa'yo nung taong iyon dahil lang hindi nasunod yung sign na gusto mo? Hindi ganyan ang discernment. Hindi mo ididikta sa Diyos kung ano yung gusto mong mangyari. Hindi mo ipapaubaya lang sa Diyos yung desisyon mo. Magdesisyon ka at ipaubaya mo yung desisyon mo sa Diyos. Gets nyo? You make a choice first and God will lead you if your choice was right, and if not, He will lead you to the right choice. Kung nagkamali ka man sa desisyon mo, ituturo sa iyo ng Panginoon yung tamang desisyon. At kung tama ang desisyon mo, ipapakita niya sa iyo na yun din ang gusto niya para sa iyo. Magiging maayos ang lahat. Magiging walang balakid ang lahat. Kaya wag mong hintayin na magpadala ang Diyos sa iyo ng mga signs na hinihintay mo. Dahil madalas ang ibinibigay ng Diyos na mga sign ay hindi yung mga inaasahan nating signs. Sino mag-aakala na ang pagpapaliwanag sa mangyayari sa mahal na Birhen at sa Panginoong Jesucristo ay ipapadala ng Diyos sa pamamagitan ng anghel sa panaginip ni San Jose? Si San Jose hindi natulog para managinip. Natulog siya para magpahinga. Pero yun ang ginamit na pagkakataon ng Diyos para ipakita sa kanya na mali yung kanyang desisyon, na hiwalayan si Maria. At anong ginawa niya? Hindi naging matigas ang kanyang ulo. Nung nalaman niyang mali ang desisyon niya, hindi niya pinanindigan. Paggising niya, binago niya kaagad yung kanyang desisyon. Yun yung literal na nagising sa katotohanan. Nung nalaman niya yung totoo, ginawa na niya kung ano yung nararapat. Makinig kayo. Mabuti nang mapahiya ka ngayon dahil nalaman mong mali ang desisyon mo, kaya binago mo. Kaysa magsisi ka habang panahon. Kaysa naman pinanindigan mo yung isang bagay na mali kasi nakakahiya. Pero habang buhay ka namang magsisisi dahil sa maling desisyong ginawa mo. Kaya nga, kapag ipinapakita na sa iyo ng Panginoon na hindi na yan ang tamang direksyon ng buhay mo, baguhin mo. Walang masamang magkamali. Dahil mula sa pagkakamali, natututo tayo. At maging ang pagkakamali ay ginagawang daan ng Panginoon para palaguin ang ating pagkatao. Amen? Kaya sa susunod na may problema ka, huwag kang matakot. Huwag kang maunahan ng panik. Itulog mo yan. Sabihin mo nga sa katabi mo, itulog mo yan. Mukhang puyat na no? Nagsisimbang gabi siguro. Sabihin mo nga sa katabi mo, itulog mo yan. Pero mamaya na. Tandaan, ang mabuting buhay panalangin ay nakikita sa ating pagtulog. Sana mamayang gabi, makatulog kayo ng mahimbing. Hindi dahil binabaliwala ninyo yung problema. Hindi dahil hindi kayo nag-iisip ng solusyon. Kundi dahil ipinagkakatiwala ninyo, lalo na yung mga bagay na alam ninyo wala namang kayong magagawa, nilalagay ninyo sa kamay ng Panginoon. Sapagkat walang ibang nakakaalam ng mas maganda para sa ating buhay, kundi siya lamang. Amen. Kung na-bless ka sa pakikinig sa pagninilay na ito, siguradong mabe-bless din ito ang mga taong kakilala mo. Kaya ano pang hinihintay mo? I-share mo na ito sa iyong mga kaibigan at sa iyong mga kapamilya. At huwag mong kalimutan na mag-like at subscribe dito sa ating YouTube channel. At gayon din naman mag-follow sa aking mga social media platforms sa Facebook, Instagram, X at TikTok para manatiling updated sa mga ina-upload kong content. Gayon din naman, maaari ninyong masundan ang aking araw-araw na pagninilay, daily content ito, sa Hallow app. Ito po ang #1 prayer app sa buong mundo na madadownload nyo lang ng libre sa inyong Google Play Store at Apple App Store. O kaya naman, hanapin ninyo ang aking mga podcast araw-araw, ang pagninilay ngayon ni Father Franz Dizon sa Spotify.
Kung nais naman ninyo na magpaabot ng tulong para sa pagpapatuloy ng ating ministry, magpadala lamang ng message sa ating page para sa mga detalye. Muli, ako po si Father Franz Dizon ng Sa Madaling Sabi, mula po dito sa parokya ng San Martinan Tours, Pandiocesis na Dambana ng mahal na poon ng Cruz Sawawa, Bocaue, Bulacan. Mga ka-SMS, let us share the message of salvation.